Siguradong dadaming muli ang bibilib kay Kai Sotto in the months or even in the years to come. Once mag-mature na ang laro ni Kai Sotto, ay siguradong muling dadami ang bibilib sa kanya. It just happened na nagka-injury si Kai Sotto at kaya bumaba ang kanyang laro. Again, bumaba ang kanyang laro dahil sa injury. At ngayong fully healed na si Kai Sotto, ay siguradong dadami na namang muli ang bibilib sa kanya. Ngayong December ay expected na magbabalik bakbakan na si Kai Sotto, pero isang guarded secret pa rin ng Hiroshima Dragonflies kung kailan ang exact date sa pagbabalik ni Kai Sotto. Yes, isang sekreto pa rin ng Hiroshima Dragonflies kung kailan talaga nila isasabak muli si Kai Sotto sa actual games. Although, isang linggo na ring nag-practice si Kai Sotto and he is already participating sa mga full contact 5-on-5 practices. And according sa Wasserman, ang agent ni Kai Sotto, that Kai Sotto is moving well in the practices. Pero sooner than later ay maglalaro na rin si Kai Sotto. Pero ang tingin ko dito ay sinisiguro muna ni Kai Sotto at ng kanyang mga handlers na mag-focus muna siya sa training at magpalaki ng katawan. Mag-focus muna siya sa kanyang speed at sa kanyang stamina bago siya magbabalik. It reminds me of Chet Holmgren injury na kung saan payatot pa siya noong na-draft sa NBA pero na-injured at isang buong season hindi nakapaglaro. Pero look at him now, and he is a dominant force in the NBA. As for Kai Sotto, ay hindi naman kailangan na magmadali. He is only 21 years old, and at 22, kapag nagpalaki siya ng katawan, kapag malakas na ang kanyang katawan, ay that's the time na dadami na namang uli ang mga fans at bibilib ni Kai Sotto. Ngayon kasi, ay naglaylo pa lang ang mga fans ni Kai Sotto dahil matagal-tagal na rin hindi siya natin nakikita. Pero one thing for sure, kapag sinabi nating nagpahinga si Kai Sotto, that does not mean na natutulog si Kai Sotto buong araw. That means that he is on recovery stage. And for sure, ngayon ay nasa conditioning stage na si Kai Sotto. And with the help of top-notch trainers, ay binuo nilang muli ang Kai Sotto na pwede nang makipagsabayan sa physicality sa buong laro. At sa pagbabalik niya, ay siguradong bubulusok pataas ang kanyang karera. With his newfound strength and better stamina, ay mas tataas ang kanyang laro dahil kakayanin na niya makipagsabayan at the highest level. At ito na ang unang paraan upang magiging confident muli si Kai Sotto sa kanyang NBA dream. Dapat talagang ihanda muna ni Kai Sotto ang kanyang lakas at ang kanyang stamina upang sa pagbalik niya ay hindi na siya madaling mapagod. At kapag ito ay nagagawa ni Kai Sotto, ay siguradong dadami na namang muli ang bibilib sa kanya. At the same time, mabubuhay na namang muli ang kanyang NBA dream. Again, 21 years old pa lang si Kai Sotto. Pero paglagpas niya ng 23 years old at hindi pa siya nakapasok sa NBA, ay mukhang mahihirapan na siya. In other words, ay 2 years na lang ang tinitingnan natin na window upang makukuha ni Kai Sotto ang kanyang full potential. And Kai Sotto is doing everything sa kanyang makakaya upang magbigay ng karangalan sa lahat ng mga Pinoy at magbigay ng inspirasyon sa mga batang gustong makaabot sa NBA. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns. Ito ang third time na nagkikita ang dalawang koponan na ito, kung saan in the last 2 games, nakuha ng Lakers ang panalo, at kung mananalo sila sa game na ito, ito ang pangatlong panalo ng Lakers at 0 ang Suns. Pero ibang game na ito, dahil bukod sa nakatayang $500,000 para sa prize ng champion team, isa rin itong win or go home game. At sa history ng NBA, ay second all-time si Kevin Durant sa highest points per game sa win or go home game.
na merong 36.2 points per game. While LeBron James ay third sa buong NBA history with 34.9 points per game sa 8 win or go home game sa kanyang 21 NBA career. First quarter, sinimula ni LeBron James sa isang assist, low pass kay Taurean Prince. At agad lumamang itong Lakers ng double digit laban ng Phoenix Suns. At dahil sa ganda at higpit ng depensa ng Lakers, nag-commit ng 10 turnovers ang Phoenix Suns sa first quarter pa lang. At gandang tandem ni na LBJ at AD dito, with Anthony Davis do the easy dunk. At umabot ng 15 points ang lamang ng Lakers. Pero lumabas sa LeBron James sa laro at naibaba ng Phoenix Suns ang kalamangan sa 4 points na lang. Pero pagbalik ni The King, agad itong kinalabaw si Devin Booker. At boom, pasok! Nagtapos ang first quarter ng 59-47, lamang ang Lakers ng 12 points. Si LeBron James ay nakakuha ng 17 points, 4 rebounds, 4 assists, and 3 steals. At para naman sa Phoenix Suns, 9 points pa lang si KD at 8 points naman si Devin Booker. Ganda ng simula dito ng Los Angeles Lakers. Second quarter, what a force of nature. Bumida dito si The King, di talaga paaawat. And a dunk from Anthony Davis. Pero si Devin Booker sumagot ng easy layup. Pero bigla na lang bumulusok ang Phoenix Suns. Di talaga sila patataob ng basta-basta na lang ng Los Angeles Lakers. Third quarter na. Nagsimula ang quarter na ito sa isang 14-0 run ng Suns sa pangunguna ni Kevin Durant, Devin Booker at Grayson Allen. Kaya nakuha nila ang kalamangan sa laro. Uminit dito si Kevin Durant sa quarter na ito at walang nagawa ang kanyang depensa sa kanyang 2-point drive. Pero si Austin Reeves ay nag-iinit din. Bumida para sa Lakers sa third quarter. At tabla na sana dito ang laro, 80 all. Pero dahil sa layup jumper ni Austin Reeves sa may 40 seconds na lang ang natitira, naging 82-80 ang end sa third quarter. Lamang na lang ng 2 points dito ang Lakers. At sa fourth quarter, sinimula ni Devin Booker ng isang 2-point shot at palitan ng puntos dito sina LBJ at KD. Pinakita ng dalawang ito na talagang silang dalawa ang all-time greats. At may palitan pa sila ng tres. At ang gandang assist dito ni The King para kay AD. At eto pa, sunod-sunod na basket na LeBron James para sa Lakers. At may pagonggong action pa itong si LeBron James. At bumida naman itong si Austin Reeves ng 3 points sa 15 seconds na lang ang natitira, making it 101-105. Lamang dito ang Lakers. At sa huli, nanalo ang Los Angeles Lakers 106-103, talo ang Phoenix Suns.